Napansin ni Ami sa eroplano ang isang kakaibang bagay na tila matagal nang lumipad. Ngunit lumilipad pa rin sila sa walang katapusang kagubatan. Hindi pa siya nakakapagtanong sa flight attendant kung kailan sila darating nang biglang may narinig siyang ingay sa labas ng kabin ng pasahero. Pagkatapos ay biglang huminto ang propeller ng helicopter. Sa puntong ito, tuluyan nang nawala ng pagtitimpi ang kapitan sa sabungan. Lumalabas na dahil sa pagkawala ng signal ng G, nawala ng direksyon ang eroplano at naging isang headless dust. At naubusan na rin ng gasolina, kaya ang tanging pag-asa na radyo ay walang sumasagot. Ang desperadong kapitan ay tanging makahawak sa telepono at magsimulang mag-record ng video ng kanyang huling habilin, "Mahal kong Cora, ako ito." Pagkatapos ay nagsimulang bumulusok ang eroplano ng walang kontrol, ngunit sa kabutihang palad ay naglingkod ang kapitan sa isang Russian airline. Kaya ang kabin ng pasahero ay nanatiling medyo buo, ang lahat ay nakaranas lamang ng bahagyang pinsala at walang malalaking problema. Ngunit ang flight attendant ay hindi pa nakakaupo nang muli nang nabali ang kanyang lieg sa matinding pagkakalo, nawasak na ang kanyang buhay at wala ng pag-asa. Pagkatapos ay tumayo ang lahat upang tingnan ang kalagayan ng kapitan. Ngunit nang buksan ang pinto, nakita nila ang isang sanga ng puno na nakasaksak sa kanyang dibdib, na malinaw na kritikal. Kasabay ng pag-uusap ng lahat kung paano iligtas ang kapitan, ang makinang nasira kanina ay nagsimulang maglabas ng puting usok at pagkatapos ay nasunog ng hindi makontrol. Naamoy ni Gabriele ang amoy at kaagad binuksan ang pinto ng cabin. Nakita ito ng lahat at nagmadali ring tumakbo palabas upang makaligtas. Hindi na rin inalala ng dalawang tao sa sabungan ang sugat ng kapitan. Direktang marahas nilang inalis ang sanga ng puno na nakasaksak sa kanyang dibdib upang mailigtas ang kapitan. Kasabay nito, si Gabriele, na unang tumakbo palabas, ay hindi nag-isip na apulahin ang apoy, kundi nagmadaling gustong buksan ang kompartimento ng bagahe upang hanapin ang kanyang bagahe. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring matitinong tao sa eroplano. Kinuha ni Sonja ang pamatay apoy at mabilis na tumakbo upang apulahin ang sunog. Bagamat hindi niya maintindihan kung ano ang napakahalaga sa maleta ni Gabriel, wala siyang oras upang pag-isipan iyon ng malalim ayon. Sa ngayon, maliban sa flight attendant na namatay sa insidente, 9 na tao ang natitira. Silang lahat ay parang mga headless na langaw na hindi alam kung nasaan sila. Walang signal ng mobile phone at gito positioning, syempre. Ang mas masahol pa, ang kapaligiran ay napakainit kaya si Travis ay malubhang nagkasakit at walang tigil sa pag-ubo. Nakita ito ni Lisa at nagmamadaling kinuha ang bote ng mineral water at ibinigay sa kanyang asawa. Ngunit nang makainom siya ng isang patak, agad niyang napagtanto na kailangan niyang magtipid ng resources. Gayunpaman, optimistiko si Lisa na tiyak na alam na ng gobyerno ang tungkol dito at malamang napaparating na ang rescue. Ngunit ang iniisip ng ilang tao ay kabaliktaran. Naniniwala si Sonja na mahihirapan ang rescue team na mahanap ang lugar na ito sa maikling panahon. Kailangan nilang ihanda ang lahat ng maaga. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binalak niyang ilabas muna ang bangkay ng flight attendant upang maiwasan ang pagkabulok ng bangkay sa mainit na kapaligiran na magdulot ng sakit sa lahat. Nakita ang eksenang ito, takot na inilibing ni Ami ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi nagtagal ay nakarinig siya ng maliit na ingay sa kagubatan. Agad siyang lumingon ngunit wala siyang nakita, tanging mga nahuhulog na dahon lamang ang nagpadagdag sa kakaibang kapaligiran. Sa oras na ito, sinimulan na ni Sonja ang pagliligpit ng mga natitirang supply. Natatakot na may itinatago si Sonja, ginamit ni Lisa ang pagtulong bilang dahilan upang bantayan siya, ngunit ito ay nagdulot ng paghihinala kay Sonja. Sa oras na ito, nagising na ang kapitan. Ang kakaiba ay ang unang bagay na sinabi niya ay iginiit na hindi niya kasalanan ang aksidente. At noong oras na iyon ay humingi siya ng tulong. Ngunit dahil walang sumasagot, hindi niya alam kung may nakakuha ng signal ng tulong o wala. Nakita niyang labis na nasasaktan ang kalaban, kaya mabilis niyang pinakiusapan si Kevin, na isang doktor, na suriin ang sugat. "Sino ang nagsabi sa iyo na ako ay isang doktor?" Pala, bago pumanaw ang flight attendant, si Kevin lamang ang nagpakita ng reaksyon at nagsabing namatay ang biktima dahil sa bali ng cervical vertebra. Ang ganoong mga medikal na termino ay karaniwang alam lamang ng mga doktor. Nang makita ito, umamin si Kevin na isa siyang dating doktor. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsusuri sa sugat ng kapitan. Sa kasalukuyan, hindi siya dumudugo sa loob na nagdudulot ng kumbulsyon, kaya tiyak na naiwasan ng sugat ang mga mahahalagang bahagi. Kaya ang dahilan ng kanyang mabilis na paghinga ay maaari lamang dulot ng pagkapit ng baga na nagdudulot ng pneumothorax. Kaya, maaari mo ba siyang operahan? Hindi ko kaya. Ang pneumothorax ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Ngunit ang pag-oopera sa ganitong kondisyon na hindi sterile ay papatayin siya ng impeksyon. Matapos marinig ito, natahimik ang lahat at nakaupo lamang doon naghihintay ng tulong. Sa oras na ito, sinabi ni Jack na mahaba pa ang gabi at maaaring magpakilala ang lahat. Hindi bababasa, kung makaranas sila ng sitwasyon tulad ng kapitan, maaari silang magtulungan. Pagkatapos ay nagpakilala siya muna. Sinabi niya na siya ay isang investigador ng siguro. Sa kasalukuyan, napakaraming tao ang sadyang lumilikha ng mga aksidente upang makapanlin lang sa siguro. Kaya ang kanyang responsibilidad ay hanapin ang mga hindi karaniwang pangyayari sa aksidente. Dahil dito, pinoprotektahan niya ang mga asset ng kumpanya ng siguro. Ito rin ang dahilan kung bakit niya matalas na natuklasan ang pinagmulan ni Kevin. Nagtatapos lang siya ng trabaho at planong umuwi para tumanggap ng isa pang trabaho. Pagkarinig nito, nagbiro si Kevin na marahil ay may natuklasan si Jack na sikreto na hindi maaaring ibunyag, kaya't ang kabilang panig ang sanhi ng aksidenteng ito upang patayin siya. Ngunit pumiti si Jack at sinabing na isumite na niya ang ulat bago siya umalis. Kahit na ganoon, huli na. Sina Ami at Gian ay bagong kasal na mag-asawa. Si Gian ay nagmamay-ari ng maraming motel sa tabing daan. Matagal na silang may magandang buhay kaya naglalakbay sila ngayon sa buong mundo upang mag-enjoy. Pagkarinig nito, sinabi ni Sonja na naglalakbay din siya sa buong mundo.
Ngunit tungkol sa trabaho, ayaw niyang magsalita ng marami at sinabi pa sa lahat na asikasuhin ang kanilang sariling negosyo at huwag magtanong kung ano-ano. Nang makita ni Kevin na medyo tensyonado ang kapaligiran, dali-dali siyang nagpatuloy na nagsasabing isa siyang dating doktor. Ngunit dahil sa isang medikal na aksidente, nawalan siya ng lisensya at kasalukuyan siyang naglalakbay sa pagitan ng Guatemala para sa negosyo ng pag-import at pag-export ng mga medikal na kagamitan. Sa wakas, dumating ang turno ni Gabriel na may kakaibang pag-ugali. Siya ay may ilang mga kasuotan at props dahil ang maskara at kasuotan ang tunay na pagkakakilanlan ng isang wrestler. Kaya siya ay nagpatuloy sa panganib na iligtas ang mga bagay na iyon. Sinabi ni Jack na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi gaanong maganda. Dahil sa kanyang trabaho, siya ay may napakababang pag-iisip. Sinuri niya ang eroplano kanina at natuklasan na hindi gumagana ang gift. Marahil ay hindi alam ng rescue team kung saan sila bumagsak. Bukod pa rito, sa sabungan ng kapitan ay may ilang mga mapa ng papel. Dahil basta nawalan siya ng direksyon kaya pinili niya ang isang ruta ng paglipad sa reserba. Ngunit kung ganoon, lumitaw ang isa pang tanong. Ang ruta ng paglipad ng eroplano ay karaniwang nakapirmi. Upang makatipid sa gastos, ang mga airline ay karaniwang naglalagay lamang ng sapat na gasolina upang matiyak ang paglipad. Kaya bakit alam ng kapitan na hindi sapat ang gasolina, ngunit pumasok pa rin sa ruta ng paglipad sa reserba? Lahat ng sinuri ni Jack ay makatuwiran, nagdulot ito ng pagdududa sa puso ni Amy. Tinanong niya si Jack kung paano niya nalaman ang napakaraming impormasyon. Ipinaliwanag ni Jack na pagkatapos bumagsak ang eroplano, biglang nagliyab ang makina. Kung mayroon pang gasolina sa loob, sumabog na sana ang eroplano. Kaya ipinapalagay niya na tiyak na naubusan ng gasolina ang kapitan, kaya pinili niya ang emergency landing. Nang marinig ito, sunod-sunod na tumango ang lahat. Ang paliwanag na ito ay pansamantalang nagpaalis ng pagdududa kay Jack. Ngunit para tunay na maunawaan ang intensyon ng kapitan, kailangan pa rin itong itanong sa kanya. Gayunpaman, kritikal na ang kapitan sa ngayon. Kaya muling iminungkahi ni Jack kay Kevin na operahan ang kapitan, ngunit agad itong tinanggihan ni Kevin. Tinanong din niya kung bakit kailangang sundin ng lahat si Jack. Ngunit bago pa sila mag-away, agad na nakuha ng mga salita ni Sonja ang atensyon ng lahat. Pala, nakita niya sa kalapit na bundok ang isang bukas na espasyo at plano niyang umakyat sa tuktok ng bundok upang tingnan kung makakakuha sila ng signal. Sinabi ni Jack na gabi na at kung gusto nilang subukan, kailangan nilang hintayin ang bukas at sabay-sabay na kumilos. Nang marinig ito, sinabi ni Travis na sa tingin niya ay hindi siya makakasama dahil mayroon siyang sakit sa puso. At ang kasalukuyang dami ng gamot ay sapat lamang para sa 6 na araw. Sa sandaling ito, muling umubo ang kapitan at hindi na napigilan ni Amy ang paninisi sa kanilang pagiging walang puso. Pagkatapos ay tumakbo siya upang tulungan na mabawasan ang sakit ng kapitan. Sa puntong ito, hindi na makaupo ng tahimik si Kevin at patuloy na nagsasabing kahit gusto niyang tumulong, wala siyang mga kagamitan sa pag-opera. Hindi niya inaasahan na si Travis ay kukuha ng isang balisong mula sa kanyang bulsa sa likuran. Maaari mong gamitin ito. Mukhang hindi naman talaga itinago ni Kevin ang kanyang pagiging doktor. Sa ilalim ng sunod-sunod niyang pagmamanipula, matagumpay na naoperahan ang kapitan. Dahil sa takot, nagtago si Amy sa kabin kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang kumurap ang ilaw at may anino sa labas ng bintana. Ngunit nang subukan niyang tingnan ng malinaw, wala siyang nakita. Narinig niya ito at naisip na sobrang stress siya, kaya naghahalusinate. Sina Lisa at Travis, habang umiihi si Gabriel, ay tiningnan ang kanyang maleta. Laging iniisip ni Lisa na may sikreto ang kabilang panig, kaya pinabantayan niya ito sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakbo at buksan ang maleta. Ngunit sa kasamaang palad, nakakandado ang maleta kaya sa huli ay umuwi si Lisa na walang nakuha. Mukhang sa puntong ito, nabuo na ang isang magkasalungat na sitwasyon sa pagitan ng mga panig. Ang bawat isa ay nagdududa sa isa't isa, hindi magandang tao. At ang lahat ay nangyari tulad ng kanilang inaasahan, pagdating ng gabi, ang lahat ay natulog. Pagkatapos ay malakas na pinindot ang kanyang ulo, na nagdulot ng kanyang pagkamatay sa pagka-suffocate. Kinabukasan, natuklasan ng lahat na matagal ng patay ang kapitan. Lahat ay nag-akalang namatay siya sa impeksyon. Si Kevin lamang ang lubhang naguguluhan dahil walang bakas ng impeksyon sa bangkay ng kapitan. Ito ang American drama series na nagdulot ng sensasyon online ngayong taon, 9 Dead in Mexico. At ang nakakatakot ay sa ika-9 na araw, nang makita sila ng militar. Hindi lamang sila naging malamig na bangkay. Sa halip na 10 pasaporte at 10 pasahero, 9 na bangkay lamang ang natagpuan. Sino sa wakas ang pumatay sa kapitan at siya ba ang nawawalang nakaligtas? Paano siya nakatakas mula sa mapanganib na tropikal na kagubatan na ito? Ang mga misteryong ito ay kailangan pang hintayin ang susunod na mga kaganapan ng pelikula upang magbigay ng mga sagot. Pagsapit ng madaling araw ng ikalawang araw, nagsimula ng mabulok ang bangkay ng kapitan sa mataas na temperatura. Kaya, tinawag ni Sonja si Kevin upang ilipat ang bangkay. Ngunit pareho silang hindi nakapansin na habang lumilipat ay hindi sinasadyang nahulog ang telepono ng kapitan. At nakita ni Gian ang eksenang ito at lumapit upang lihim na pulutin ito. Si Amy ay napakausyoso pa rin kung bakit kinuha ng kanyang kasintahan ang bagay na ito. Ngunit si Gian pagkarinig ay basta na lamang gumawa ng palusot. Maya-maya ay nagsinungaling siya na sumasakit ang kanyang tiyan. At pagkatapos ay kinuha ang toilet paper at nagtungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nang walang sinuman sa paligid ay lihim na itinago ni Gian ang kanyang punyal sa tabi. Nang makaalis na sina Jack at Kevin ay walang awa niyang ginamit ang punyal upang putulin ang daliri ng kapitan. Pagkatapos ay nagtago sa sulok at ginamit ito upang i-unlock ang telepono. Lumabas na nakita niya ang kayamanan at nagkaroon ng kasakiman na nakawin ang ipon ng kapitan. Ngunit ang paglipat ng pera ay nangangailangan ng dobleng kumpirmasyon gamit ang fingerprint at password na nagpawalang saysa sa lahat ng kanyang pagsisikap. Sa huli ay mabilis lamang niyang itinapon ang naputol na daliri at bumalik sa grupo. Kasabay nito, natuklasan ni Sonja ang isang hugis parihabang kahon habang inaayos ang kanyang gamit. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Travis na kanya iyon.
Sinabi rin niya na ito ay isang kagamitan lamang sa sports, kaya hindi na kailangang buksan ang kahon para suriin. Mabilis na hinimok ni Lisa ang kanyang asawa na bumalik dahil naalaala niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Dati siyang may kapitbahay na sinakal hanggang mamatay sa kama ng kanyang asawa. Ngunit ang estado ng pagkamatay ng kapitbahay ay eksaktong kapareho ng kapitan na maililan na mukha at namumulang mata. Kaya sigurado siya na pinatay rin ang kapitan ng iba. Ngunit kung bakit pinatay ay hindi maipaliwanag ni Lisa sa sandaling iyon. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon ay narinig niya ang isang maliit na ingay mula sa kagubatan sa likod. Ngunit nang lumingon siya ay wala siyang nakita. May nakikinig kay Lisa kaya siya ay natahimik. Sa kabilang banda, matapos maglinis si Sonja ay umupo siya sa tabi ni Amy. Sadya niyang inimbestigahan ang pinagmulan ng lahat. Ngunit habang nakikipag-usap ay bigla niyang natuklasan ang kakaibang pag-ugali ni Amy. Hindi lamang siya ganap na walang alam sa kanyang sinabi. Ngunit ang mga bagay na nangyari sa kanya sa panahong ito ay masasabing kahanga-hanga. Lumalabas na siya ay isang mayaman na babae na ginagamot sa lungsod ng pagsusugal. Hindi sinasadyang nakilala at minahal ang isang driver ng mamahaling sasakyan na nagngangalang Gian. Pagkatapos ng mainit na pagmamahalan, nagpasya silang dalawa na magpakasal at magpangako ng habang buhay na pag-ibig, kaya sila sumakay sa flight na ito para sa kanilang honeymoon. Walang sinabi si Sonja, kundi ang hilingin ang kapayapaan para sa kanilang dalawa. Hindi tulad ng 5 taong gustong maghintay ng saklolo, ang natitirang 3 ay kumilos. Inalis nila ang heat locator sa eroplano, kahit na natuklasan nilang hindi ito nasira pagkatapos suriin. Ngunit upang ito ay gumana, kailangan itong muling ikabit sa isang sapat na mahabang antena at ilagay sa isang mataas na lugar upang makakuha ng signal. Sa kabutihang palad, natuto si Gabriel ng pag-aayos ng electronics sa kanyang ama. Madali siyang makakagawa ng antena sa kanyang sarili. Kaya't nagplano ang lahat na umakyat sa mataas na lugar pagkalubog ng araw. Dahil hindi pa gaanong matindi ang sikat ng araw sa tanghali, ang buong grupo ay nagpapahinga sa pamamagitan ng pagtulog. Ngunit sa sandaling ito ay biglang narinig ni Amy ang isang ingay pagkatapos niyang magmulat ng mata. Nakita niya ang isang tao na lihim na sumusubaybay sa kailaliman ng kagubatan at pagkatapos ay nawala ang anino ng tao. Kasama ng pagkawala niya ay nawala rin ang 2 bagay. Ang isa ay ang gamot sa puso ni Travis at hindi alam kung ano ang pakay niya sa pagkuha nito. Ang pangalawa ay ang mga supply sa loob ng eroplano. Nalaman ni Sonja pagkatapos mag-inventaryo na mas kakaunti ang mga gamit kaysa kaninang umaga, malinaw na may kumuha. Nang marinig ito, agad na tinalian ni Jack ang kabinet ng electrical wire. Nagpasya siyang hintayin ang susunod na araw upang ipamahagi ang mga supply at buksan ito ng sabay-sabay. Ang aksyon na ito ay nagparamdam kay Sonja na si Jack ay mapagkakatiwalaan. Ngunit naginala pa rin siya sa pagkakakilanlan bilang investigador na sinabi ni Jack. Kaya't kusa niyang inamin ang kanyang propesyon bilang litratista. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Jack ang kanyang mga kuha. Ang pagiging aktibo na ito ay nagpadagdag ng tiwala ni Jack kay Sonja. At ito ay naging mahalaga sa mga sumunod na pangyayari sa kwento. Mabilis na lumipas ang oras sa pag-uusap ng dalawa hanggang sa paglubog ng araw. Nagmadali ang lahat na magtungo sa tuktok ng bundok. Sa daan, may nakakita ng ilang kabute na may matingkad na kulay. Balak nilang kumuha ng ilan para kainin, ngunit pinigilan sila ni Sonja na may karanasan. Lumalabas na ito ay isang uri ng nakalalasong kabute na tinatawag na Destroying Angel, at kahit kaunting pagkakadikit lamang ay magdudulot ng pagbubula ng bibig. Dahil hindi nakainom ng gamot si Travis, hindi siya maaaring magbuhat ng mabibigat na bagay kaya nanatili siya sa orihinal na lugar. Ngunit ayaw din niyang umupo lamang ng walang ginagawa, kaya kinuha niya ang mahiwagang kahon at umalis doon. Kasabay nito, natuklasan ni Gian ang isang pudel ng tubig at nagmadaling tanggalin ang kanyang medyas upang tumalon at maligo para sa kasiyahan. Mabuti na lang at naabutan siya ni Gabriel at pinigilan. Ang uri ng primitive na pudel na ito ay puno ng panganib. Sino ang nakakaalam kung anong nakakatakot na nilalang ang lalabas sa loob? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay inihagis niya ang sapatos ni Gian sa tubig. Hindi inaasahan, ang susunod na tali sa sapatos na lumulutang sa ibabaw ng tubig ay agad na nahila pababa sa ilalim. Malinaw na mayroong isang malaking nilalang sa loob. Gayunpaman, sa sandaling ito ay may narinig na putok ng baril mula sa direksyon ng takbuhan. Nagmamadaling tumakbo ang lahat sa direksyon ni Travis at Lisa at nakita nilang nagpupursige ang lahat. Kinuha rin nila ang rifle sa mahiwagang kahon upang manghuli dito. Ang pabalik-balik na biyahe na ito ay umubos ng maraming oras at unti-unting lumalim ang dilim. Hindi na angkop ang araw na ito para umakyat sa bundok upang maglagay ng kagamitan, kaya ang lahat ay napilitang bumalik upang maghanap ng ilang kagamitan. Sa ilalim ng gabay ni Sonja, matagumpay nilang naalis ang fire extinguisher para makakuha ng tubig. Pagkatapos, ginamit nila ang distillation method upang paghiwalayin at dalisayin ang malinis na inuming tubig. Ngayon, hindi lamang sila may sapat na inuming tubig, kundi nagkaroon din ng hindi inaasahang masarap na handaan ng karne ng unggoy salamat kay Travis. Gayunpaman, ang lasa nito ay sadyang napakahirap ilarawan. Si Amy, na mula pa pagkabata ay sanay sa pag-aasikaso, ay hindi matanggap ang uri ng pagkain na ito kaya ibinigay niya ang kanyang bahagi kay Travis. Sa hapunan, binanggit ni Jack na halos magdulot ng gulo si Travis dahil sa baril. Sinadya niyang ipinahiwatig na ang mga bagay sa kahon ni Gabriel ay hindi rin maganda. Nang marinig ito, mahigpit na iginiit ng lahat na suriin ni Gabriel, kaya naman. Wala nang nagawa si Gabriel kundi tanggalin ang susi sa kanyang lid. Sa hindi inaasahan, pagkatapos buksan, sa loob ay isang ang maskara. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang lahat at nawala ang kanilang pagdududa kay Gabriel. Mabilis na dumating ang oras ng pagtulog at walang anumang hindi inaasahang nangyari sa araw na ito. Si Travis lang ang nakaramdam ng kaunting pagkasama ng pakiramdam. Naisip niya na ito ay dahil sa pagkaubos ng gamot kaya't hindi siya maayos at nang hindi na gaanong nag-isip ay nakatulog siya ng mahimbing. Ngunit walang sinuman ang nakapansin na may nakakita ng satellite phone sa mga palumpong. Matapos tumawag ay may kinausap siyang babae, malinaw na mayroon silang lihim na hindi maaaring ibunyag. Lumipas ang oras hanggang sa 3 umaga, lahat ay nagising sa isang bahagyang mahinang sigaw ng tulong. Nakita lamang si Travis na walang malay na bumubula ang bibig, mabilis na ginising ni Sonja si Kevin.
Hindi inaasahan, pagkatapos niyang suriin ay natuklasan niyang nalason sa pagkain si Travis, at ngayon, ang paggamit lamang ng asin upang mapasuka ang makakapagpagaan ng mga sintomas. Naalala ni Sonja na mayroong maraming pakete ng asin sa compartment ng eroplano. Pumunta ako para kumuha, ngunit pagdating ni Amy, nakita niyang nakakandado na ang kabinet. At sa sandaling iyon, masakit na tinanggap ni Travis ang kamatayan. May gumamit ng electrical wire para balutin ang kabinet at hindi ko mabuksan. Huli na ang lahat, pasensya na, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Nang marinig ito, naramdaman ni Sonja na may kakaiba. Ngunit agad siyang naabala ng malakas na sigaw ni Lisa. Sinabi niya na sigurado may naglason at pumatay kay Travis. Bukod pa rito, sinabi niya kay Travis na namatay ang kapitan dahil sa asphyxiation. Siguradong dahil dito kaya pinatay niya si Travis at marahil ang susunod ay siya. Lahat ay naguguluhan sa mga pagsusuri ni Lisa. Ganap na walang sinuman ang nakapansin kay Gabriel na lihim na pumasok sa kagubatan. Sa oras na ito, nahati na ang lahat sa maliliit na grupo. Sina Sonja at Jack ay nilock ang kabinet kaya sila ay magkasama. Sinuri niya na kagabi ay kumain ang lahat ng karne ng unggoy. Ngunit ang tanging pagkakaiba kay Travis ay kumain siya ng dagdag na bahagi ni Amy. Kaya ba ang orihinal na target ng salarin ay si Amy o si Amy mismo ang salarin? Sa paulit-ulit na pag-iisip ay hindi makapagbigay ng konklusyon ang dalawa, kaya kinailangan nilang buksan ang kabinet upang ipamahagi ang mga supply para sa araw na ito. Ngunit ang nakakagulat ay ang lahat ng pagkain sa loob ay nawala na. Sa kabilang banda, si Amy ay syempre nasa parehong grupo ni Jan. At si Jan, matapos i-crack ang telepono ng kapitan, ay nakatuklas ng isang nakakakilabot na video. Sa video, iniwan ng kapitan ang isang mensahe sa kanyang kasintahan. Sinabi niya na siya ay malapit ng mamatay, at kahit na matagumpay niyang mapalapag ang eroplano, hindi niya hahayaang makaligtas ang lahat sa kanila. Kaya sinabi ng kapitan sa kanyang kasintahan na si Cora na mabilis na tumakas at pagkatapos ay mamuhay ng anonymous. Pinatunayan ng video na ito ang hula ni Lisa na mayroon niyang sadyang nangangaso sa kanila. At malinaw na alam ng kapitan ang nasa loob kaya siya ang unang pinatay ng salarin. Kaya sino ba talaga ang salarin? Ano ang layunin niya sa paggawa nito? Bakit nagbago ang ruta ng eroplano at pumasok sa lugar na ito? Bakit lihim na kumikilo si Gabriel at may kinalaman ba ang babaeng nasa telepono sa insidenteng ito? Tatlong magkakasunod na pagkamatay sa loob ng 3 araw, hindi lamang ito nagdulot ng takot sa lahat. Natatakot silang maging susunod na biktima at nagdulot din ito ng pagdududa sa isa't isa sa buong kampo. Lubos na naniniwala si Lisa na ang salarin ay nasa kanilang grupo kaya wala na siyang pinagkakatiwalaan. Kahit na may mabuting layunin si Amy na magdala ng kape para sa kanya, walang awa niya itong itinapon. Bukod pa rito, sinabihan niya si Amy na mag-ingat sa kanyang kasintahan na si Gian. Tila matagal na niyang pinaghihinalaan ang tunay na pagkatao ni Gian, kaya natural na naghiwalay sila ng landas. Galit na pumasok si Amy sa kagubatan mag-isa, upang maglibang ngunit nakita niya nang may takot ang lalaking may baril na palihim na sumisilip kanina. Agad siyang tumalikod at tumakbo nang may takot, at saktong nabangga niya si Gian na naghahanap sa kanya. Ngunit nang gusto nilang bumalik, nawala na ang anino ng taong iyon, naiwan lamang ang 2 taong natulala. Kasabay nito, natapos na rin sa wakas ni Gabriel ang paggawa ng signal antenna para sa locator. At ang sikat ng araw ngayon ay sadyang natakpan ng ulap na mas nakakatulong sa pag-akyat sa tuktok ng bundok upang ilagay ang kagamitan. Ngunit isinasaalang-alang na hindi pa alam kung sino ang salarin sa kasalukuyan. Kaya sinabi ni Jack na kailangan may 3 tao ang sumama upang magbantayan. Sa huli, pagkatapos ng diskusyon, napagdesisyonan na sina Kevin at Sonja ang sasama kay Gabriel. Ang iba ay mananatili sa kampo para magbantayan. Ngunit habang umaakyat sa bundok, may kakaibang bagay na napansin si Sonja. Naglabas si Gabriel ng isang jasmine bubblegum. Si Sonja, na nasa hulihan, ay pinulot ang balat ng candy upang tingnan. Noon lamang niya napagtanto na ang bubblegum ay ang parehong pagkain na nawala kanina. Ang kilos na ito ay nagparamdam kay Sonja na maaaring may ibang motibo si Gabriel. Ngunit sa kasalukuyan, dahil si Gabriel lamang ang nakakaalam kung paano mag-install ng key, hindi siya nagsalita. Gayunpaman, pagdating sa kalagitnaan ng bundok, may nangyari kay Gabriel. Hingal na hingal siyang nagsabi na kailangan niyang magpahinga doon. Si Sonja ay gustong makatakas agad kaya binuhat niya ang locator. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang dumadaan sa isang mabatong daan, nadulas ang kanyang paa at dumaustos pababa ng bangin. Sa kabutihang palad, si Kevin na nasa likuran ay mabilis na nakahabol sa kanya. Ngunit sa lakas lamang niya, hindi niya kayang hilahin si Sonja pataas. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, lumapit din si Gabriel para tumulong. Sa wakas ay napigilan nito si Sonja sa patuloy na pagdulas pababa ng bundok. Ngunit nang gustong hilahin ng lahat si Sonja gamit ang buong lakas, sinabi niya na ang locator ay nahulog pa rin sa bangin. Kung hindi ito kukunin, ang lahat ng naunang pagsisikap ay mawawala lang. Sa pag-iisip nito, dali-dali niyang iniunat ang kanyang kamay nang hindi iniisip ang panganib sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay makuha nila ito ng ligtas bago pa man sila tuluyang manghina, si Amy naman sa kampo ay nababagabag din ni Lisa. Napagtanto niyang hindi niya talaga lubos na kilala ang kanyang kasintahan. Si Gian ay nagsasabing manunulat siya, ngunit hindi pa nakita ni Amy na nagsusulat si Gian. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Amy ang magtanong muli. Ngunit sa halip, binago ni Gian ang kanyang karaniwang malumanay na pag-ugali at marahas na hinila si Amy, tinatanong kung ano ang tinanong ni Lisa. Nang sumigaw si Amy na sinasaktan siya ni Gian, doon lang bumalik si Gian mula sa kanyang pagkabaliw. Tungkol dito, paulit-ulit niyang sinabi na mahal niya si Amy, at ang pagiging perpekto ng kanyang kasintahan ang nagpaparamdam sa kanya ng matinding kawalan ng kumpiyansa. Kaya natatakot siya na ang mga sinasabi ng iba ay makaapekto sa kanilang malinis na pag-ibigan. Kaya hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Ngunit kahit ganoon, si Amy na bulag sa pag-ibig ay hindi gaanong nagbigay pansin. Sinabi lang niya na oras na para uminom siya ng gamot. Nang makita ito, agad na masunuring tumayo si Gian para kumuha ng gamot habang naghihintay.
Napansin ni Ami ang jacket ni Jan sa tabi. Parang may nagtulak sa kanya na kapapan ang bulsa ng jacket at doon niya nga natagpuan ang ilang sikreto tungkol kay Jan. Nakita niya na puro business card ng mga abogado na may iba't ibang pagkakakilanlan si Jan. Ipinapakita nito na itinago ni Gian ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa parehong oras, ang tatlong kataong grupo ay nakarating din sa tuktok ng bundok sa panig na ito, ngunit wala pa ring signal ang telepono. Ngunit sa kabutihang palad, matagumpay na na-install ang Giat Locator. Maingat pang ang ginamit ni Gabriel ang chewing gum para ayusin ito upang hindi matangga ng malakas na hangin ang koneksyon. Nang makita ito ni Sonja, hindi pa rin niya napigilan ang magsalita ng sarkastiko. Buti na lang may chewing gum ka para ayusin ang plug. Nang marinig ito, mukhang naguluhan si Gabriel at mabilis na nakabalik ang tatlo sa kampo bago dumilim. Sa oras na ito, hindi pa rin lubos na naunawaan ni Ami ang mga sikreto ni Jan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tahimik na lumalapit ang anino ng kabilang tao. Nang makita ni Gian na matagal nang hindi nakakabalik ang kanyang kasintahan, nag-aalala rin siyang tumakbo sa kagubatan para maghanap. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ami ay nagmamadaling lumabas at sinabing alam na niya kung sino ang tunay na salarin. Pagkatapos ay inakay niya ang kanyang kasintahan pabalik sa bakanting load kanina, sinasabing ang anino ng kabilang tao ay nakatayo sa likuran niya na may hawak na baril. Ang pagkamatay ng ilang tao ay tiyak na kagagawan niya. Nang makita ni Ami na si Gian ay nagpapanggap pa ring naniniwala, naaalala niya ang mga panloloko ni Gian sa kanya. Sa gitna ng kanyang galit, direkta niyang inihagis ang mga business card. Nang makita ito, tanging ang paliwanag ni Gian ay iyon ang kanyang nakaraan. Kapag nakauwi na sila ng ligtas, tiyak na magsasabi siya ng buong katotohanan. Sa oras na ito, dumating si Kevin para tawagin silang dalawa upang kumain, at bagamat tumigil na sila sa pagtatalo, ang buto ng pagdududa ay naitanim na sa puso ni Ami. Ito ay naghudyat ng mga mangyayari sa kanilang dalawa sa hinaharap. Sa pag-iisip ng signal ng locator na kasalukuyang ipinapadala, posibleng makasakay ang lahat sa rescue plane bukas at umalis. Lahat ay mahimbing na natulog ngayong gabi. Tanging si Jan lamang ang nakabukas ang mga mata ng walang ekspresyon, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sa parehong oras, ang hindi pa natutulog ay si wrestler Gabriel na sinasamantala ang oras upang magdagdag ng enerhiya. Ang layunin ay syempre na bumalik upang maghanda para sa kanyang unang laban. Mukhang ang ninakaw na pagkain ay talagang kay Gabriel. At pagkatapos niyang kumain, hindi pa rin niya nakalimutan ang mag-pull up para mag-ubos ng enerhiya. Talagang disiplinado siya sa sarili. Nakakalungkot lang na papalapit na ang kanyang kamatayan. Bagamat natuklasan na ni Gabriel ang salarin mula pa sa simula, ang kalaban na nakasuot ng kanyang maskara ay nagpatuloy kay Gabriel na lituhin siya sa susunod na sandali. Hindi man lang nagduda si Gabriel at tinanggap lang ang kahon ng pagkain. Nagpatuloy ang oras sa ikalimang araw at sa ngayon, mayroon pang 6 na nakaligtas sa lugar. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa nila alam na patay na si Gabriel. Bagamat paulit-ulit na idiniin ni Lisa na malaki ang posibilidad na may nangyari sa kanya, sinabi naman ni Sonja sa lahat ang totoo tungkol sa pagnanakaw ni Gabriel. At sinabing kahapon ay ibinunyag niya si Gabriel, kaya marahil ay labis na nahiya si Gabriel at umalis sa kampo. Gayunpaman, si Jack, na makatuwiran pa rin, ay nanatili sa prinsipyo na kung patay ay makita ang bangkay, kaya nanawagan siya sa lahat na maghiwa-hiwalay at maghanap. Ngunit sinaliksik na ng lahat ang kalapit na lugar, ngunit wala pa ring mahanap na bakas ni Gabriel. Higit sa lahat, lampas na sa tanghali. Bakit wala man lang naririnig na ingay ng rescue plane? Sa sandaling ito, iminungkahi ni Kevin na iwan na lang si Gabriel at umakyat sa bundok para tingnan kung nagpapadala pa rin ng signal ang locator. Ang mungkahi na ito ay inaprubahan ni Jack, kaya ipinadala niya si Sonja at Kevin para mag-imbestiga. Ngunit hindi nila alam na ang locator transmitter sa tuktok ng bundok ay matagal nang sinira ng iba. Sa daan paakyat ng bundok, biglang huminto si Kevin. Ipinahiwatig niya na si Sonja ay nagiging malapit kay Jack kamakailan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ipinadala ni Jack si Sonja. Pagkatapos ay pinayuhan si Sonja na huwag maniniwala sa sinuman. Agad na sumagot si Sonja, kaya dapat akong maniwala sa iyo. Miss, muntik ka nang mahulog sa bangin. Kung gusto kitang saktan, binitawan na kita noon pa. Sasagot pa lang sana si Sonja nang bigla niyang mapansin na hindi kalayuan ay mayroong kawan ng mga uwak na lumilipad sa ere. Ito ay malinaw na masamang tanda. Nang makarating sila sa lugar, natuklasan nga nila ang bangkay ni Gabriel. Kasabay nito, si Jack sa kampo ay biglang nagising. Nang makita niyang mahimbing ang tulog ng lahat sa paligid, lihim siyang bumangon at umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lisa ay nagpapanggap lamang na tulog at nang makita siyang umalis, agad siyang sumunod. Maya-maya, si Ami naman ay nagising din dahil sa isang tawag. Alam niyang ang kakaibang anino ay muling sumusunod sa kanya sa kagubatan. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang nagliliyab na kahoy sa tabi at nagpasya na tapusin na ang kaaway sa isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang mukha ng dumating, ngunit hindi na siya natatakot at buong tapang na sumugod sa kalaban. Ngunit nang malapit na siyang bumangga, biglang naging si Gian ang taong iyon. Doon lang nalaman ng lahat na noong bata pa pala si Ami ay nakaranas siya ng insidente ng pamamaril sa paaralan. Malaki ang naging epekto ng pangyayaring iyon sa kanya. Kapag nakakaranas siya ng matinding panggugulo, magkakaroon siya ng mga guni-guni. Iniugnay ng lahat ito sa mga naunang namatay, posible bang pinatay sila ni Ami dahil sa kanyang guni-guni. Ngunit hinala ni Sonja na tiyak na hindi siya ang salarin dahil ang mga naunang namatay ay may paliwanag pa. Ngunit ang isang mahinang babae na walang armas tulad niya ay mahirap saktan si Gabriel, kaya kung hindi siya, sino? Hindi lang ito tanong kung sino, kundi tanong din kung bakit. Pagkatapos sabihin iyon, ang profesional na pagkamausisa ni Jack ang nagpagana sa kanyang isip kung kailangan talagang ipaliwanag kung bakit pinatay ng salarin ang mga tao. Kung gayon ang sagot ay tiyak na may kaugnayan sa eroplanong ito. Nagmadali siyang pumunta sa kabin ng eroplano at hinalughog ang lahat, ngunit kahit na pinunit niya ang mga upuan at binaligtad ang lahat, wala pa rin siyang nakita sa loob ng kabin ng eroplano. Mabilis na dumating ang hating gabi at sa wakas, ang mainit na mga araw ay sinundan ng kulog at kidlat.
Nagmamadaling pumasok ang mga butiki sa kagubatan sa eroplano upang sumilong sa ulan at dito rin nakatago ang sagot sa matagal ng pagdududa ng lahat. Nakita lamang na ang loob ng fuselage ng eroplano ay puno ng makapal na droga. Ngunit sa oras na iyon ay walang alam ang lahat tungkol dito. Sa kabutihang palad, walang nangyari noong ikalimang gabi. Maligayang sinalubong ng lahat ang sikat ng araw ng ika-6 na araw, ngunit ang pagdududa sa isa't isa ay lalong lumalim. Dahil lamang kahapon, nang ginagamot ni Kevin si Jan, hindi sinasadya niyang nakita ang totoo sa likod nito. Nakilala agad ni Kevin sa isang sulyap na iyon ay ang simbolo ng isang gang. Sa pag-iisip nito, agad siyang nagtanong ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay marahas na nag-react ang kabilang partido. Agad siyang sumugod at nakipag-away dito, at nang marinig ng lahat ang ingay, dali-dali silang namagitan sa dalawa. Sa sandaling ito, ginamit ni Gian ang mainit na panahon upang itago ang katotohanan upang linawin ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi ipinagkanulo ni Kevin ang kanyang kasinungalingan na nagpababa ng pagbabantay ni Gian sa kanya. Pagkatapos ay sa isang sulok ay ipinaliwanag niya sa kanila ang pinagmula ng totoo. Lumalabas na nakulong siya ng ilang taon dahil sa pagpapanggap na immigration lawyer, kaya ipinatato niya ito. Pagkatapos ng kanyang paglaya mula sa bilangguan, nakilala niya ang babaeng pinakamamahal niya, si Amy. Simula noon, tinalikuran niya ang kanyang masamang gawain at hindi na muling lumabag sa batas, at ang dahilan ng kanyang marahas na reaksyon ay para hindi malaman ng kanyang kasintahan ang tungkol dito. Gayunpaman, bago pa man mawala ang pagdududa ng lahat sa kanya, may dumating na mas masamang balita. Kagabi, may nagnakaw ng lahat ng bala sa bag ni Lisa. Ngayon, ang baril niya ay mayroon na lang huling bala na nakakasa. Malinaw na ang baril sa kamay ni Lisa ay nagdulot ng banta sa salarin. Ang pagbabagong ito ay lalong nagpakabaliw sa lahat upang mabilis na makatakas dito. Iminungkahi ni Jack na suriin muli ang status ng locator. Sa tingin niya, may bumunot ba ng plug? Maliban kay Gabriel na patay na, tanging sina Sonja at Kevin na lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng locator. Malinaw na may hinala si Jack sa isa sa dalawa. Ngunit hindi alam ni Jack na nagdududa rin si Sonja sa kanyang sinabing pagkakakilanlan bilang investigador ng siguro. Dahil nakita niya si Lisa na naghahanap ng kung ano sa kagubatan kanina. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, sinabi ni Lisa ang tungkol sa kanyang pagsubaybay kay Jack. Sinabi rin niya na tiyak na may tinatago ang kalaban malapit dito, at tila nag-iisip si Sonja pagkatapos marinig ito. Kinagabihan, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na nagpilit sa kanila na sumilong sa kabinang eroplano. Inakala nila na ang saradong espasyong ito ay kayang magbigay ng pananggalang sa ulan at hangin. Ngunit hindi nagtagal ay may mga patak ng tubig na bumabagsak. Ito ang nagpaisip kay Sonja na tiyak na mayroon pang isang layer ng balat sa itaas. Kaya kahit nabuo pa ang panlabas na balat ng eroplano, patuloy pa rin ang pagtulo ng tubig. Pagkatapos marinig ito, agad na sinubukan ng lahat na sirain ang kisam ng eroplano. Walang nakapansin na si Amy na nasa tabi ay biglang nagkaroon ng guni-guni. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat sa mga bagay na nahulog. Nakita lamang nila na ang kisam ng eroplano ay puno ng mga droga. Agad na nakilala ni Jack na ito ay cocaine. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng $1,800 bawat kilo sa Mexico at maaaring ibenta sa $300 bawat gramo sa Estados Unidos. Ang lugar na ito ay dapat na nagkakahalaga ng $30 milyon. Ang sinabi ni Jack ay muling nagpataka kay Sonja sa kanyang propesyon. Ang kwento, lumalabas na ang kapitan ay nagpasya na lumipad ng mababa sa ibabaw ng gubat upang magkarga ng droga. Kasabay nito, pinatay niya ang ihip upang matiyak na hindi sila masisira ng radar ng Ace. Ngunit ito rin ang naging sanhi upang siya ay maging isang walang ulo na langaw. Sa huli, nauwi ito sa pagkaubos ng gasolina ng eroplano at pagbagsak. Ang video ng testamento ng kapitan ay nagkukumpirma na mayroon siyang mga kasabwat, ngunit nagdulot ito ng dalawang tanong. Una, bakit nagtaksil ang kapitan? Pangalawa, bakit tinanggal ng mga kasabwat ang mga nakasaksi na lalo lang magtutulak sa mga tao na malaman ang motibo ng kanyang mga ginawa? Habang sinusuri ng lahat, biglang napansin ni Lisa na nawawala si Amy. Mabilis na tumayo si Gian, ngunit pinigilan siya ni Jack sa kanyang kinatatayuan. Makatuwirang sinabi niya na marahil ay mas magiging ligtas si Amy ng mag-isa, ngunit paano nito mapipigilan si Gian? Nakakagulat na kahit si Kevin, na ayaw kay Gian, ay napaka-aktibo. Ito ang naglagay kay Jack sa masamang sitwasyon. Ang pagkakita sa sitwasyon ay nagtulak sa lahat na kumilos. Hindi inaasahan, tama si Jack tungkol sa isang panganib na tahimik na paparating. Sa sandaling ito, si Amy ay naakit ng anino, ngunit pagkatapos ng isang kidlat, nagbago ito sa anyo ng mamamatay tao, at nang maghahanda na itong kumilos, mabilis na dumating si Lisa na may hawak na baril. Dali-dali niyang sinabihan si Amy na bumalik at tumawag ng tulong, habang siya naman ay nakatitig sa mamamatay tao, takot na baka makatakas ito. Sa ilalim ng banta niya, itinapon ng mamamatay tao ang kutsilyo, ngunit pagkatapos ng isa pang kidlat, nawala ang kalaban sa lugar. Takot na takot si Lisa na halos maihi siya sa kanyang pantalon, ngunit sa huli ay hindi niya nagawang labanan ang mamamatay tao na marunong mag-teleport. Sa kasamaang palad, bigla siyang inatake nito. Hindi nagtagal ay nahirapan siyang huminga at sa huli ay hindi niya nakatakasan ang kapalaran ng isang hindi makatarungang kamatayan. Pagkatapos, nais pa ng mamamatay tao na kunin ang baril ni Lisa, ngunit ang papalapit na hiyawan ay nagtulak sa kanya na sumuko. Lumipas ang oras at dumating ang ikapitong araw, at ang pagkamatay ni Lisa ay lalong nagpaliit sa bilog ng mamamatay tao. Ngunit sa puntong iyon, wala nang ganang hanapin ng lahat ang tunay na salarin. Ngayon, lahat ay natatakot para sa kanilang sarili at naghihinala sa isa't isa. Ang mag-asawang Gian ay lalong naging mapangahas sa paghawak ng baril. Nakita ito ni Kevin at labis siyang nabalisa. Siguro siya ang nagpalit ng bala kaya niya kinuha ang baril. Kung magaling siya, lumapit siya dito at mangagaw. Nakita ito ni Jack at muli siyang gumanap na mabuting tao, nagpapagitna at gustong magkaisa ang lahat. Ngunit ang mga salitang ito ay tila napaka-plastic sa paningin ni Sonja. Ikinuwento ni Sonja ang kanyang kwento, lumalabas na ikakasal na sana siya sa isang lalaki na nagbebenta ng droga at gumagamit din, ngunit sa isang gulo, namatay ang kanyang kasintahan dahil sa overdose.
Kaya pinili niyang lisanin ang kanyang bayan at humanap ng kaligtasan. Mula nang bumagsak ang eroplano, ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao ay si Jack, ngunit si Jack mismo ang sumira sa kanyang tiwala. Agad siyang naglabas ng isang dakot ng bala mula sa kanyang bulsa. Lumalabas na nahanap niya ang lugar na sinabi ni Lisa na pinagtataguan ni Jack ng mga gamit. Hindi lamang niya nahanap ang nawawalang bala, kundi pati na rin ang isang pistola. Ang pinakamahalaga ay mayroon ding satellite phone sa tabi. Hinulaan niya na lihim na nakikipag-ugnayan si Jack sa labas sa lahat ng oras, at nang makita ang sitwasyon, sa wakas ay tapat na ipinahayag ni Jack ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya na siya ay isang drug enforcement agent. Ang misyon sa pagkakataong ito ay lihim na imbestigahan ang kaso ng drug trafficking ng airline. Bukod pa rito, kung talagang drug dealer siya, kaya na niyang barilin ang lahat pagkatapos bumagsak ang eroplano. Ang mga bala ni Lisa ay kinuha nga ni Jack, ngunit iyon ay para din sa kaligtasan ng lahat. Tungkol naman sa satellite phone, wala talaga siyang alam tungkol doon. Sa huli, naalala niya ang kanyang wallet na maaaring magpatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit nang buksan ito ni Kevin, hindi niya nakita ang AV ng drug enforcement agent ni Jack. Agad na nag-react si Jack, sigurado na natuklasan din ng mamamatay tao ang kanyang lihim na base. Upang i-frame siya, pinaghalo nila ang mga ihi at iniwan doon ang satellite phone. Gayunpaman, ang kanyang sunod-sunod na kasinungalingan ay hindi na pinaniwalaan ng lahat. Nagalit si Gian at ginamitan ng sandaang baril para patumbahin si Jack. Ngayon ay nasa isang mahirap na sitwasyon si Sonja. Mula sa kanyang pananaw, maliban sa kanya at kay Ami na mahina, sino man kina Jack, Gian, at Kevin ay maaaring ang salarin sa pagpatay sa lahat. Ngunit dahil hindi niya alam kung totoo o peke ang pagkakakilanlan ni Jack, nahihirapan siyang gumawa ng desisyon kung paano kikilos. Pinayuhan siya ni Jack na gamitin ang kanyang isip at pag-isipan itong mabuti. Ngayon ay may criminal record si Gian at may hawak na armas. Si Kevin naman ay dali-daling lumabas ng eroplano kagabi. Pareho silang may maraming oras para gawin ang krimen, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na tinag si Sonja. Sabi mo maniwala ako sa iyo, ngunit hindi ka kailanman naniwala sa akin. Hindi lubos na pinagkakatiwalaan ni Jack si Sonja at mayroon din siyang sariling problema. Dahil siya at ang kanyang kasintahan ay nagbebenta at gumagamit din ng droga, hindi niya lubos na maaaring alisin ang koneksyon ni Sonja sa drug shipment na ito. Nang mga oras na ito, ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Sonja sa kanya. Nang makita niyang ayaw pa rin niyang ibunyag ang password ng satellite phone, umalis siya upang makipag-usap sa dalawa pang kasama. Nais ni Gian na gamitin ang marahas na paraan para pilitin siyang magsalita. Ngunit mayroon pa ring pagdududa si Sonja, kaya nagpa siya siyang suriin muna ang hit. Sa huli, nagpa siya ang lahat na gawin ang dalawang bagay ng sabay. Kung sino ang makakuha ng pinakamaikling stick, mananatili upang magpahirap para kumuha ng impormasyon. Ang iba naman ay umakyat sa bundok upang suriin ang kalagayan ng hit. Hindi pinalad si Kevin at nakuha ang pinakamaikling stick, bagaman napakabangis ng kanyang paghagis ng suntok. Pagkatapos ng ilang suntok ay hindi pa rin niya napapagsalita si Jack. Dapat ipadala nila ang dalawang ahente sa airline. Hindi inaasahan, ang sumalubong sa kanila ay ang kasintahan ng kapitan, si Cora, na siyang sumagot ng telepono kanina. At sa sitwasyon na nasuspinde ang lisensya ng kapitan dahil sa paggamit ng droga. Sinabi ni Cora na binigyan siya ng kumpanya ng isa pang pagkakataon. Makatwiran ang sagot na ito, kaya sa huli, bumalik ang dalawang ahente na walang nagawa. Sa kabilang banda, pinatindi na ni Kevin ang kanyang paraan laban kay Jack. Ginagamit niya ang gunting para tanggalin ang kuko sa paa ni Jack. Ang kirot na ito ay nakakapanindig balahibo kahit tiningnan ko lang. Sa oras na ito, umakyat na sa tuktok ng bundok ang tatlong tao, at pagkatapos uriin, nadiskubre ni Sonja na hindi na gumagana ang hit. Ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos ng muling pagkakabit, hindi nagtagal ay nagpadala ito ng signal. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naharang din ng mabagal na anti-drug operation ang impormasyon. Ngunit dahil sa luma at analog na kagamitan, tanging sa loob lamang ng 20 kilometro na radius ang tumpak na matutukoy na koordinasyon. Para sa makapal na kagubatan ng tropiko, malawak pa rin ito. Ngunit sa kabutihang palad, ang militar ng Mexico ay may kampong malapit sa kagubatan at nilagyan sila ng mga helikopter. Ito ay isang napakagandang balita para sa pagliligtas kay Jack. Pinayuhan ng direktor ang dalawa na huwag masyadong makialam sa usaping ito dahil lumalala ang relasyon ng dalawang bansa. Ang misyon na isinagawa ni Jack sa Mexico ay hindi nawasto. Ngunit handa na si Claire para sa pinakamasamang sitwasyon dahil lamang mag-asawa sila ni Jack. Ngunit hindi niya alam na may isang taong may hawak na gawang bahay na kutsilyo na lumalapit kay Jack na nakatali. Akala niya ay nasa panganib si Jack, ngunit hindi inaasahan, ang taong lumapit ay si Sonja. Lumalabas na ang mga sinabi ni Jack kanina ay nagpukaw sa kanyang isip. Kung ang kasabwat ng droga ay si Jack nga, sa baril sa kanyang kamay, kaya niyang patayin ang lahat sa unang araw pa lang, hindi na kailangang gumamit ng asasinasyon para madagdagan ang panganib na malantad. At pagkatapos alisin si Gabriel na patay na at ang kanyang sarili, si Kevin na lamang ang maaaring magputol ng signal ng locator sa tuktok ng bundok. Ngayon, ang pagpapalaya kay Jack ay maaaring lumikha ng isang three-way balance. Para sa kanya, hindi ito masamang paraan upang mapanatili ang kanyang buhay. Kaya, matapos pag-isipan itong mabuti, pinili niyang palayain si Jack. Kasabay nito, binalaan niya ito na huwag lumapit sa lugar ng takbuhan, kung hindi, ituturing siyang mamamatay tao at babarilin ng diretsyo. Maaga kinabukasan, natuklasan ng lahat ang pagtakas ni Jack. Malinaw na mayroong sinadyang nagpalaya sa kanya, na lalong nagpatindi sa tensyon sa lugar ng takbuhan. Matapos kumpirmahin ni Kevin na si Sonja ang gumawa nito, galit siyang nagsabi na ayaw na niyang manatili kasama si Sonja. Hawak ang baril, sinabi rin ni Gian kay Ami na mag-impact ng kanilang mga gamit dahil natanggap na ang signal. Hindi magtatagal at tiyak na darating ang saklolo, mas gusto niyang umalis kasama si Ami kaysa magtiwala sa sinuman. Sa puntong ito, lalo pang naging nag-iisa ang kakaunting nakaligtas. At totoo nga ang hula ni Gian, ang mga rescue team na ipinadala ng militar ng Mexico ay nakatakda ng umalis. Ngunit sa huli, hindi na nakayanan ng dalawa hanggang sa dumating ang saklolo.
Napansin ni Sonja na siyang unang nakakita, nabasa na sa dugo ang likod ng damit ng dalawa. Hindi inaasahan, pagkatapos, lumabas din si Jack mula sa kagubatan. Ikaw, bakit ka narito? Binalaan kita, ano ang gagawin ko kung makita kitang muli? Lumayo ka sa akin, hindi ako ang gumawa niyan. Kung gayon, sino? Ang huling dumating ay si Kevin, at nakita ang sitwasyon, agad niyang pinulot ang ripple sa lupa. Inakala ni Kevin na tiyak na nagkasundo ang dalawa, kaya lihim nilang pinatay ang mag-asawang bata. Ngunit galit na sinabi ni Sonja, kung nagkasundo nga sila, bakit pa nila iginapo si Jack at hinayaan si Kevin na pahirapan siya? Ipinapalagay ni Kevin na nakita na niya ang lahat. Direkta niyang sinabi na tiyak na profesional na mamamatay tao ang dalawa, kaya nagtanghal sila ng napakahusay na dula. Nang makita niyang naglabas ng kutsilyo ang dalawa at nagkaharap, natakot din si Jack na may mangyari. Dali-dali niyang pinayuhan ang dalawa na ibaba ang kanilang mga armas, ngunit hindi inaasahan, ang aksyon na ito ay direktang nagturo ng dulo ng baril sa kanya. Hindi, sa pinakamataas na sandali ng tensyon, sa wakas ay umalinggaw sa itaas ang tunog ng mga rotor ng helikopter. Agad nilang napagtanto na papalapit na ang rescue team. Ngunit ang hindi inaasahan ng ilan ay dahil sa makapal na ulap na nakatabing sa paningin sa ibaba. Ang kanilang posisyon ay hindi nakita ng piloto, kaya direkta siyang lumipad palayo. Nang makita ang sitwasyon, nadismaya na naman ang ilan. Agad na pinayuhan ni Jack ang lahat na isang tabi ang kanilang pagdududa. Kailangan nilang umakyat sa tuktok ng bundok at magsunog bago dumating ang susunod na helikopter. Sa oras na iyon, tiyak na makikita sila ng piloto sa pamamagitan ng usok. Gayunpaman, nang ibaba ni Kevin ang kanyang armas at maghandang makipagkasundo, nakita niya na hindi pa rin ibinababa ni Sonja ang kanyang pistola. Hiningi niya kay Kevin na itapon ang baril bago sila mag-usap tungkol sa kooperasyon. Walang magawa si Kevin kundi alisin ang lahat ng bala at pagkatapos ay itinapon ang baril sa isang hindi kalayuan na pampang. Pagkatapos noon, hinikayat ni Sonja ang lahat na sabay-sabay na umakyat sa bundok. Ngunit ngayon na wala ng baril, nag-iingat pa rin si Kevin. Dahil sa daan paakyat sa bundok ay may isang matarik na bangin, natatakot si Kevin na babarilin siya ng dalawa mula sa likod. Kaya iminungkahi niya na mauna ang dalawa at tahimik siyang susunod. Nakita ni Sonja na makatuwiran ang sinabi niya at hindi na pinansin. Dahil siya ngayon ang may-ari ng tanging baril ng grupo, hindi siya natatakot sa kung ano ang maaaring gawin ng dalawa. Kasabay nito, si Claire na kumilos ng mag-isa ay agad na inaresto ng mga otoridad ng Mexico nang makarating siya sa hangganan. Hindi na nila pinapayagan ang mga organisasyon ng Amerika na mag-operate sa lugar na ito, upang maiwasan ang anumang paggamit nito para sa lihim na paglusot. Dahil dito, wala siyang magawa kundi umupo sa opisina ng may pagkabalisa, sa kabila ng kanyang napinsalang daliri sa paa na nagpapahirap kay Jack sa paglalakad. Nakapaglakad lang sila habang nagpapahinga sa matarik na daanan sa bundok. At habang nagpapahinga ang dalawa, biglang may narinig na putok ng baril mula sa ilalim ng bundok. Sa pag-iisip sa rifle ni Kevin na itinapon sa isang lusak, lalo pang natakot ang dalawa at nagmadaling tumakbo pababa ng bundok. Ngunit nang makarating sila, natuklasan nilang si Kevin ay tinamaan ng bala sa likod at bumagsak sa lupa. Dahil lang siya ay bumagsak, ang kanyang ulo ay nakasubsob sa lusak at ang kanyang mukha ay kinain na ng piranha sa tubig. Kahit ang mga batikang manonood ng pelikula ay tiyak na magkakaroon ng mga katanungan sa puntong ito. Ibig bang sabihin totoo ang mga nakaraang guni-guni ni Amy? Mayroon talagang ika-negatibo 11 tao sa malalim na kagubatan, ngunit saan siya nagtatago at ano ang kinakain niya sa mga nakaraang araw? Ito rin ang pinakamalaking misteryo ng pelikula. Sa puntong ito, wala nang lakas si Sonja para isipin pa ito. Dahil sa kaunting pagkaantala na iyon, nalampasan nila ang pinakamagandang oras upang makaakyat sa tuktok ng bundok. Nang makita nilang papalubog na ang araw, sa huli ay nagpasya silang magtago sa kabin ng eroplano. Kaagad pagkatapos, mahigpit na nilok ni Jack ang pinto ng kabin gamit ang lubid. Sa ganitong paraan, kung mayroon talagang ika-negatibo 11 tao sa labas, tiyak na gagawa siya ng malaking kaguluhan kung gusto niyang pumasok at gumawa ng krimen. Gayunpaman, sa sandaling nakatulog si Jack, biglang iminulat ni Sonja ang kanyang mga mata sa tabi niya. Sa isang kisap mata, hating gabi na ulit, isang itim na kamay ang palihim na pumulot ng satellite phone na nakatago sa dilim. Di nagtagal, sumagot si Cora, na palaging palihim na sumusubaybay sa bawat galaw ng militar. Ngayon, alam na niya ang sitwasyon ng tauhan at kagamitan ng kampo. Araw na ng ikasyam at balot pa rin ang ulap ang panahon ngayon. Bagaman maagang nakarating si Jack at Sonja sa tuktok ng bundok, dahil sa makapal na hamog, kailangan lang nilang manatili sa kanilang pwesto. Sa puntong ito, lalong sumasakit ang daliri ni Jack. Matapos niyang tanggalin ang kanyang sapatos at medyas, natuklasan niyang nagkaroon ng pamamagaang sugat. Maingat na sinabi ni Sonja na gusto niyang magpakulo ng tubig upang gamutin ang sugat, bagaman mabilis siyang pinigilan ni Jack, at payuhan siyang manatili ay ang pinakamainam na pagpipilian. Ngunit ang hangal na babaeng ito ay hindi lamang hindi nakinig, ngunit pinilit ding sabihing ligtas ang mamulot lamang ng malapit. Hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali ay nawala na siya sa makapal na ulap. At sa mismong sandaling ito, dumating muli ang panganib. Sa sumunod na segundo, narinig ang isang nakagigimbal na hiyaw, mabilis na malakas na sumigaw si Jack. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang madilim na bibig ng baril. Nakita ito ni Jack at gusto rin niyang magtago sa ulap, ngunit sa kasamaang palad, sa likuran niya ay bangin. Sa pagkabigo, tanging ang tanong sa kanyang puso ang masasabi niya. Kung ito talaga ay dahil sa batch ng droga na iyon, bakit pinatay silang lahat ng kalaban? Ngunit sa huli, hindi nakakuha ng sagot si Jack. Matapos kumpirmahing nahulog na si Jack sa bangin, natagpuan ng salarin si Sonja na walang malay at hinang-hina. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tinanggal na niya ang kanyang maskara. Kaya ikaw pala, ikaw na hunghang dito, malamang nahulaan niyo na kung sino ang salarin. Ngunit alam mo ba kung bakit niya sinasaktan ang mga tao? At paano siya makakatakas mula sa masukal na gubat na ito? Ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magpapamangha sa iyo. Tanghali na ng ikasyam na araw, at sa wakas ay natuklasan ng rescue team ang locator sa tuktok ng bundok.
Ngunit ang kakaiba ay walang sinuman sa tabi nito. Walang magawa ang militar kundi lumapag doon at pagkatapos ay ginawa nila iyon bilang sentro. Ipinatupad ang operasyong pagliligtas sa loob ng 5 kilometro na radius. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang bumagsak na eroplano. Patuloy silang naghanap sa kagubatan at natuklasan ang 9 na bangkay na maayos na nakasalansan. Matapos ang paunang pagsusuri, natuklasan ng commander na lahat ng mga tao ay namatay dahil sa pagpatay. Ngunit para malaman ang tunay na sanhi ng kamatayan, kailangan itong ipasuri ng forensic pathologist. Gayunpaman, sa sandaling inimpak nila ang kanilang mga gamit upang bumalik sa kampo, natuklasan nilang may isa 0 pasaporte sa eroplano. Kung iisipin na may isang tao pang hindi natagpuan sa kagubatan. Agad na nahulaan ng commander na ang taong iyon ay tiyak na ang salarin. Kaya ipinadala niya ang militar upang ipagpatuloy ang paghahanap at para maging maingat. Nag-imbita rin siya ng profesional na forensic pathologist para magsagawa ng autopsy. Hindi inaasahan, ang tawag ng dalawa ay matagal nang nakikinig ni Cora. Matagumpay niyang hinarang ang forensic pathologist sa tanging daan patungo sa kampo at sinamantala ang pagkakataon nang hindi nakatingin ang kalaban. Agad pagkatapos, nagpanggap si Cora na forensic pathologist at pumasok sa kampo. Ang mga sundalo na hindi pa nakakakita sa forensic pathologist ay walang pagdududa at di nagtagal ay dinala siya sa harap ng morgue. Sumuot siya sa body bag at dahan-dahang tumayo ang isang bangkay na dapat ay patay na. Lumabas na ginamit niya ang gamot ni Travis para magpanggap na patay at magtago doon, sa tulong ng militar upang matagumpay na makatakas mula sa gubat. At ang taong nakaisip ng gayong detalyadong plano ay walang iba kundi si Kevin. Ang taong hindi inaasahan ng lahat. Nakita lamang siyang may dalang punyal na lumakad patungo sa mga bangkay na handang tiisin ang mabahong amoy upang buksan silang lahat. Ngunit sa sandaling ito, biglang may ingay sa labas ng pinto. Lumabas na gusto ni Cora na pigilan ang sundalo sa labas ng morgue. Ipinaliwanag pa niya na natatakot siyang hindi niya makayanan ang madugong eksena na magdudulot ng psikolohikal na trauma. Ngunit ang dedikadong sundalo ay nagpumilit na manatili at magbantay. Hindi inaasahang pagsisisihan niya ang desisyong ito. Dahil sa pagpasok pa lang niya, kaagad siyang pinatulog ni Kevin na nagtatago sa dilim. Nang makita ang sitwasyon, hindi naging masigla ang reaksyon ni Cora tulad ng inaasahan at bumalik lang siya sa sarili nang magsalita si Kevin. Pagkatapos ay pilit siyang umiti ng magiliw kay Kevin. Nagduda ng kaunti si Kevin ngunit hindi nagsalita. Dahil sa puntong ito, lubos na siyang nalasing sa kagalakan ng tagumpay. Ito rin ang henyo ng buong plano. Balikan ng araw ng una dahil muntik nang mabunyag ng kapitan ang sikreto ng pagpupuslit ng droga ng dalawa. Kaya, marahas na kumilos si Kevin para patayin ang kapitan. At ang kanyang bangkay mismo ang nagbigay ideya kay Kevin na itago ang droga sa loob ng bangkay. Kinabukasan, pinatay niya si Travis gamit ang laso na kabute. Ang layunin ay makuha ang gamot sa puso sa kamay nito. Si Kevin, na sanay sa pharmacology, ay alam na ang gamot na iyon ay maaaring magdulot ng peking kamatayan. Doon, maaari nang dayain ang militar upang tuluyang makatakas. Pagkatapos, sunod-sunod niyang pinatay ang mga pasahero, isa ay upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang salarin. O kaya ay upang makalikom ng sapat na bilang ng mga bangkay upang itago ang droga. Tungkol sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kasintahang si Cora para tumulong, sa isang banda ay upang suportahan siya sa pagsira ng ebidensya. Sa kabilang banda, plano rin nilang magkasamang pumatay ng mga tao para makatakas. Agad pagkatapos, mabilis na nilang nilagyan ng gasolina ang buong silid at sinunog ang lahat ng ebidensya. Ngunit hindi nila napansin na ang sundalo na dati ay nahilo sa usok ay sa huli nagising at sa takot ay ligtas na nakatakas palabas. Kasabay nito, sa wakas ay nalaman ni Claire ang balita na natagpuan na ang flight. Isinasaalang-alang na maaaring kasama ang kanyang asawa sa siyam na bangkay. Walang magawa ang militar kundi labagin ang alituntunin upang pahintulutan siyang magpaskin. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito ay may malakas na pagsabog at pagkatapos ay nakita nila ang isang AV na mabilis na umalis. Ang atensyon ng lahat ay ganap na nakuha ng kalaban, hindi inaasahang nagbago na ang sitwasyon sa loob ng morgue. Dahil ang sundalo ay inatake ng hindi inaasahan mula sa likuran, ngayon alam lang niya na ang salarin ay isa sa siyam na bangkay. Ngunit dahil ang natitirang 8 bangkay ay ganap na nasunog, walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang salarin. Sa puntong ito, tiyak na may ilang estudyante na maaalala na si Jack ay nasa kagubatan pa rin. Sa madaling salita, si Jack ay talagang isang superhero. Tinamaan siya ng 2 beses at nahulog mula sa isang 12-dosenang metro na taas na bangin, ngunit naharangan siya ng makakapal na sanga ng puno at sa huli ay nakaligtas pa rin. Ang bagay na ito ay talagang labis na walang katuturan. Higit pa rito, kahit na siya ay nakaligtas sa malaking kapahamakan, ang rescue team na ipinadala bago iyon ay hindi pa rin siya natagpuan. Ngunit kumuha siya ng salaming pang-araw upang ipakita ang sikat ng araw, at sa huli ay nakaligtas siya ng hindi inaasahan. Sumapit ang ika-10 araw, at si Jack, matapos ang operasyon, ay nakaligtas mula sa panganib sa buhay. At sa kanyang superhuman na pangangatawan, agad niyang ikinuwento sa lahat ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Matapos malaman mula kay Claire na 3 sa mga bangkay ay babae. Agad na naisip ni Jack kung sino ang salarin dahil bukod sa 3 babae na naroroon, lahat ng iba pang lalaki ay nasaksihan niya mismo ang pagkamatay. Tanging nang matuklasan niya si Kevin, nasira na ng piranha ang mukha nito at hindi na makilala. Kaya hula ni Jack, malamang ay pinalitan ni Kevin ang sarili niyang damit ang ibang bangkay. Sa huli, pinulot niya ang mga bala na tinanggal kanina at itinuktok sa ulo ng bala upang lumikha ng tunog na makaakit sa lahat na lumingon. Sa ganitong paraan, makakalikha siya ng peking imahe ng kanyang kamatayan. Ngayon, kailangan lang hanapin ang address ng airline at tiyak na matutuklasan ang bakas ni Kevin. Gayunpaman, sa puntong ito, lubos na walang kamalay-malay si Kevin na nalalapit na ang malaking problema. Habang maingat siyang nagluluto ng piging ng kabute para kay Cora, nagrereklamo rin siya tungkol sa mahinang kakayahan ng kapitan.
Lumabas na ang dahilan kung bakit sila lumipad ng maraming oras at nasa loob pa rin ang sinaunang kagubatan ay dahil gusto ng kapitan na iwasan ang pagsubaybay ng radar ng militar ng Aegis, kaya pinatay niya ang git. Ngunit dahil din dito, nawala ng direksyon ang kapitan na sa huli ay humantong sa pagkaubos ng gasolina at pagbagsak ng eroplano. Habang nagsasalita, naramdaman ni Cora na may bumibigki sa kanyang lip. Lumabas na nakakain pala siya ng napakalaso na kabute sa kagubatan. Dito, nalutas na ang lahat ng misteryo. Naaalala mo pa ba ang video ng huling habilin na kinunan ng kapitan sa unang episode? Ang kasintahang si Cordelia na binanggit doon ay ang buong pangalan ni Cora. Ikaw ito, hindi ba? Matapos mapanood ang video, ang dahilan kung bakit napakabangis ng reaksyon ni Kevin ay dahil alam niyang niloko siya ng kanyang kasintahan. Ngayon, ang lalaking kabit ay nalutas na niya sa gubat, kaya ngayon ay oras na para magbayad ang babaeng kabit. Mabilis na sunod-sunod na nangisay si Cora at pagkatapos ay namatay. Samantala, mabilis na sumakay si Kevin sa eroplano na balak niyang mag-isa na magpuslit ng droga sa EV upang kumita ng malaking pera. Gayunpaman, sa kanyang mga panaginip ay hindi niya inakala na nauna nang dumating si Jack kasama ang kanyang grupo. Sa paglipad pa lang niya, baliw na binaril ni Jack ang kanyang direksyon. Ngunit sa huli, wala siyang magawa kundi tingnan ang kalaban na nakatakas. Napakabilis na lumipad muli si Kevin sa sinaunang kagubatan, ngunit sa sandaling ito, ang eroplano ay muling naglabas ng nakabibingi na tunog ng alarma. Noon lamang niya napagtanto na ang tangke ng gasolina ay malas na naubusan muli. Lumabas na ang baliw na pagbaril ni Jack kanina ay tumama sa tangke ng gasolina. Sa sumunod na segundo, ang ugong ng makina ay biglang tumahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, bukod sa kaunting droga sa eroplano, wala na siyang ibang tulong tulad ng dati. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panonood ng pelikula. Kung nagustuhan ninyo, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Paalam at hanggang sa muli.